Yun mga paps, ano, itong video na to mga paps is for awareness lang to, no? Para to dun sa, para makaiwas sa scam. Yan. Bali, na-scam kasi ako mga paps na halagang 5,000. So sayang din yun, ano? Panghinayang din talaga yun. So wala tayong magagawa, nangyari na. Pero ito, ano lang ko na lang kayo. Bibigyan ko na lang kayo ng babala ko kung ano nangyari sa akin. Kasi ganito yun. Bali, matagal na akong problema sa page ko na ma-recover o maayos. Kasi nga nagka-problema yung page ko yung sa Pops Ben TV. So ito yung page ko talaga dapat. Ayan, nandito sa screen. Tapos ilang buwan ko na yan na pinag-iisipan na gusto ma-recover yung page niya kasi yun talaga yung pinaka-original ko na page. So yun talaga yung Pops Ben TV na to. Ayan, yan talaga yung pinaka-page ko. So naisip ko na maghanap ng ng pwedeng makatulong sa akin. Naghanap ako, nag-research ako. Tapos hanggang sa isang kaibigan, kumpare na nag-recommend sa akin na si Roden S. Ico na si Roden, si Roden ang mag-aayos ng page ko kasi nga nagka-problema yung page niya. Ngayon, ang ginawa nung scammer, inabangan niya ako. Baga, piniem niya na ako agad. Piniem ko na si Roden. Yung Roden na mag-aayos ng page ko, piniem ko na yun. Tapos, hindi nag-reply si Roden, yung dapat yung i-PM talaga. Ngayon, ang nangyari, may nag-PM sa akin na pangalan, Roden. Kapangalan din niya. So, akala ko naman, yun na yun. So, wala na akong hesitate na talaga magtanong-tanong pa. Kasi nga, ni-recommend sa akin ng kumpare ko yun, kumbaga na experience niya na kasi niya ron, yung nagpaayos siya ng page. Legit naman talaga. Tsaka legit siya si Roden mga paps. Magaling talaga yan, mahusay si Roden. Talagang kapag may kailangan kayo doon sa problema sa page nyo, na gusto nyo ma-recover, si Roden talaga yung marirecommend natin. Marirecommend ko. So, isa yun sa mga nakikita ko na malaking influencer na doon sila lumalapit. So, ako din, lalapit pa lang din sana kay Roden. Ang problema nga, nadali ako ng scammer. Takti yan. Nag-send ako ng unang send ko, ito, 3K. Ayan 3K. Kasi 5K ang usapan lang namin dalawa kasi nagulat nga ako, sabi ko mababa eh. Kaya naman green up ko, sabi ko okay na to 5K. Sabi ko tinesting ko, nag-message din ako sa tropa ko, sa kumpare ko na yon. Sabi ko legit ba to? Parang ganun, gusto ko yung tanong sa kanya. Kaso medyo na-late lang kasi excited naman ako. Nag-send na agad ako ng pera na 3K, ang putik. Kasi tiwala ako kasi pangalan sa messenger din eh. So tapos sabi niya lipat daw kami ng WhatsApp. Doon kami sa WhatsApp nag-usap. Takti yan. Doon, naghingi sa akin ng 3K para ma-process na daw. Sabi ko 3K lang muna. Kasi ang bala ko yung 2K pag kapag natapos na yung trabaho, pag na-recover na yung Facebook ko. Tsaka ako babayaran ng buo. Sabi ko dadagdagan ko pa sana eh. Kasi mababa na yung 5K na in-offer niya. Ngayon, ang nangyari mga paps, pag send ko ng 3K, mamaya-maya lang, ilang minuto lang, 2 minutes siguro, nagsabi, pasend na daw agad ng 2K. So, ito na yun, ito na yung conversation namin dyan. Yung 2K, pinasend niya agad. So, ako naman, sabi ko, kaysa naman nung kaproblema na, total, si Roden naman to. Sa pagkakalam ko na si Roden yung kausap ko, sinend ko na rin yung 2K. So, kompleto na yung, namin, yung usapan namin na 5K. 5K yung usapan namin eh. Sinend ko yung 5K. Putik yan. Maya-maya, nag-message sa akin, sabi sa akin, nagkaroon daw ako ng penalty naman. 2 minutes daw. Nagka-penalty ako. 2 minutes ba? Nandiyan dyan. Tapos, pinapasend yung 3,000 na para sa penalty. Gusto gawing 8K, ang putik. Sabi ko, hindi na to. Doon ako namin kinontak si tuloy, yung kumpare ko. Hindi ko na siya may mention kasi baka may isip pa yung kumpare ko na yun. Kasalanan ko naman, di ba? Oh my God! Nadali ako ng 5K. Sakit. Sakit, mamin. Yun lang talaga. Medyo namamroblema ako paano ko marirecover yung page ko. Sana, total nakausap ko naman na ngayon totoong Roden na tinulungan ako ng kumpare ko na yun na makausap na makarekta na kay Roden para maayos na yung page ko. Sana lang, ma-recover. Binigay ko pa naman sa kanya yung number at saka yung password ko dun sa scammer na yun. Takpe. Problema rin ako dun. Baka sakaling maunahan niya. Anong gawin niya rin sa Facebook ko na yun. So yun, Ingat lang mga paps sa mga ganyan naghahanap dyan na desperado na ma-recover yung page nila or
talagang gustong-gusto na ma-recover. So, huwag kayong makikipag-transact sa mga hindi legit or hindi kayo sigurado. Tandaan nyo, kapag si Rodin, trabaho muna bago bayad. Ganon si Rodin. Ganon ka-legit. Legit si Rodin, pero yung nakausap ko, hindi legit yung scammer yun. Yan. Kaya Boss Rodin, sana matulungan mo ako ma-recover pa rin yung page ko. No? Ay, tagal-tagal ko na nangungulila sa page ko. Diyos ko po, Rodin. Sobrang namang problema ako, kaya buti na lang may pampalamig tayo dito. Yan. Ito tayo. Ito na lang pantanggal ng stress sa 5K na na-scam sa akin. Ito.